Magandang araw sa inyong lahat. Tayo ay mag-aaral ng salita ng Panginoon at ang ating pag-aralan ay dito sa Genesis chapter 13. We are going to read verses 1 to 4. At ang sabi dito, "And Abraham went out of Egypt, and his wife, and all that he had, and Lot with him into the south. And Abraham was very rich in cattle, in silver, and in gold. And he went on his journeys from the south even to Bethel, unto the place where his tent had been at the beginning, between Bethel and Ai, unto the place of the altar which he had made there at the first, and there Abraham called on the name of the Lord." Let us jump to verse 8. "And let there be noise. And Abraham said unto Lot, Let there be no strife, I pray thee, between me and thee, and between my herdman and thy herdmen, for we be brethren." In verse 10, "And Lot lifted up his eyes and beheld all the plain of Jordan, that it was well watered everywhere, before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the Lord, like the land of Egypt. Then Lot chose him all the plain of Jordan, and Lot journeyed east, and they separated themselves the one from the other." So, ang ating pag-aralan ngayon ay Choices in Life. Bago tayo magpatuloy, tayo ay manalangin. Mapagpalang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito na kami ay makapag-aral ng iyong salita. Dalangin ko po, Panginoon, na kayo ang mag-bless sa amin. Sa lahat po, Panginoon, ng makapakinig ng iyong salita, dalangin ko po na magtrabaho kayo sa kanilang puso. Makita po nila ang mensahe na gusto mong parating bawat isa sa amin. Panginoon, i-bless niyo po kami at itong aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay? So, ngayon ay meron tayong bibigyan ng importansya yung tatlong karakter sa ating pag-aaralan. Una dito ay sa buhay ni Lot. So, makita natin dito sa verse 1, nasabi dito, "And Abraham went out of Egypt, and he and his wife, and all that he had, and Lot with him into the south." So makita natin dito na itong si Lot ay sasama-sama dito kay Abraham. No? Kasi nawala na yung kanyang magulang. So isinama ni Abraham na kasakasama niya, at hanggang makita natin dito na gumanda ang kanyang buhay sa pamamagitan ni Abraham. So makita natin na hanggang sila ay lumago sa kanilang buhay. So, dumating pa sa punto na ang kanilang mga tauhan ay hindi na nagkakaunawaan. Okay? Pero alam nyo ba na merong bagay na makita natin dito kay Abraham? Okay? Makita natin dito na sa verse 4, "And unto the place of the altar which he had made there at the first, and there Abraham called on the name of the Lord." Isang bagay na makita natin dito sa buhay ni Abraham ay yung kanyang altar ay hindi mawawala sa kanyang buhay. Kung siya ay pumunta sa lugar, siya ay nagpapatayo ng isang altar. Ibig sabihin, ito yung nagpapaalala sa kanya na meron siyang Diyos na dapat mamuhay para sa kanyang Diyos. So makikita natin dito na kung nasa saan siya, siya ay nagbibuild ng altar, nagpapaalala na merong siyang Diyos. Hindi lang namumuhay sa kanyang sarili, kundi namumuhay para sa kanyang Diyos. So makita naman natin dito ang kanyang character. Dito sa verse 7, sabi dito, "And there was a strife between the herdmen of Abraham's cattle and the herdmen of Lot's cattle.
and the Canaanite and the Perizzite dwelt therein in the land. So, makita natin dito na nagkakaproblema yung mga tauhan nila, yung nagbabangayan sila. So, napakaganda dito, makikita mo ang karakter ng isang spiritual na tao. At sumagot dito, nagsalita si Abraham sa verse 8, And Abraham said unto Lot, Let there be no strife, I pray thee, between me and thee, and between my herdmen and thy herdmen, for we be brethren. So makita natin dito na in the first place, sabi ni Abraham, hindi sana ganun, hindi sana tayo magbabangayan dahil sa ating mga tauhan. Kasi tayo ay magkapatid. So makikita natin dito na dahil sa pamumuhay ni Abraham, dahil sa kanyang dedicated sa Panginoon, hindi matatanggal yung kanyang buhay na gawin natin kung ano ang tama. So dito sila, nakita naman natin dito, hindi lang yon ang sinabi ni Abraham dito kay Lot, pero dito pa sa verse 9, Is not the whole land before thee? Separate thyself, I pray thee, from me. If thou wilt take the left hand, then I will go to the right. Or if thou depart to the right, then I will go to the left. So makita natin dito na ipinaubayan ni Abraham dito kay Lot kung ano ang magugustuhan mo, yung maiiwan ay sa akin. Okay? Alam mo ba, ito ang isang bagay na makita natin sa ating buhay, na si Abraham ay meron siyang Diyos. Okay? Makita natin na sa kanyang buhay, hindi siya pinabayaan ng Diyos. So siya ay naniniwala na kahit saan siya, nandoon ang Panginoon sa kanya. So makita natin dito na ipinaubayan niya, na sabi niya kay Lot, mamili ka kung saan ang gusto mo. At dito sa verse 10, sabi dito, And Lot lifted up his eyes and beheld all the plain of Jordan, that it was well watered everywhere, before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the Lord, like the land of Egypt. So, ito na yung time na sila ay maghihiwalay. So sabi dito na tumingin itong sila at nakita niya yung kapatagan at ito ay maraming tubig. Okay? Natubigan. So wala naman silang doon kundi farming. No, ang kanilang ikinabubuhay. So makita natin dito na itong sila, tumingin lang siya kung saan, kung ano ang nakikita lang niya. No? So siya ay sabi niya, tinignan niya ang napakagandang lugar. Ito ay patag at ito ay maraming tubig. Well-watered, sabi dito. And Lot chose him all the plain of Jordan, and Lot journeyed east, and they separated themselves, the one from the other. So, pinili nitong ito yung makita natin. Yung unang ating point dito, pinili ni Lot kung ano ang naaayon sa kanyang paningin. Okay? So, pumili siya. Pero makikita natin dito, ang first lesson na ating makita sa buhay Kristiyano ay makita natin dito na kahit saan ka, kapag nandyan ang Panginoon sa iyo, you will prosper. Okay? Dito sa buhay ni Abraham, so sila ay nag-separate kay Abraham. Abraham dwelled in the land of Canaan, and Lot dwelled in the cities of the plain. Biruin mo, itong si Lot ay tumira doon sa city. Okay? Cities of plain. Pero itong si Abraham ay tumira doon sa Canaan na sabi dito ng Bible. So makikita natin dito mga kapatid
na ang buhay Kristiyano ay hindi mo titignan kung ano ang makikita ng mata mo. Hindi ka mag-rely kung ano ang meron ka. Hindi ka mag-rely kung ano ang mga bagay-bagay na nakikita mo sa buhay. Okay? Kasi dito silat ay siguro itong silat, kung silat ay spiritual, siguro sabi niya kay Abraham, siguro maghati tayo. Okay? Maghati tayo kung ano ang maganda para sa ating paningin. Pero itong silat, sabi niya, ito ang gusto ko. Okay? Hindi man lang siya nagkonsulta kay Abraham kung sana ganito ang ating hatian. Okay? So makita natin na itong silat ay may pagka-selfish. Okay? Yung gusto lang niya yung maganda para sa kanya. Pero ito mga kapatid, ang bagay na kailangan natin na bigyan importansya sa ating buhay. Kasi sa buhay Kristiyano ay kahit ano ang sitwasyon mo, nandoon ang Panginoon para sa atin. No? So hindi tayo lang tumingin, hindi tayo mag-rely kung ano ang mga bagay-bagay sa ating paningin. Kasi may mga bagay na sa ating paningin ay napakabuti, pero ang Panginoon, ang plano ng Panginoon ay mas maganda pa para sa atin. Yung sasabihin mo, makita natin dito na ang decision ay napaka-importante sa buhay ng isang Kristiyano. That when you decide, you have to consult our God. Ito bang aking plano na aayon ba sa plano ng Panginoon? Ito bang aking paningin ay maganda ba para sa aking Panginoon? Kasi makikita natin dito na ang tao hindi niya kayang mamuhay sa kanyang sariling kakayahan, sa kanyang sariling kaisipan. Okay? May mga tao na sabihin natin na tagumpay sila, no? But there's no joy, there's no peace sa kanilang buhay. Kaya't alam nyo ba, ang totoo na isang Kristiyano, kahit kung lalayo ka sa Panginoon, you will never enjoy life. Okay? Siguro man sabihin mo, sa panaglitan lang na masaya ka, pero at the end ay hindi na maganda. Alam naman natin ang nangyari dito kay Lot. Okay? So, sabi dito in verse 13, but the men of Sodom were wicked and sinners before the Lord exceedingly. Okay? Sila ay lumalagablab ang kanilang kasalanan. Itong Sodom and Gomorrah. And the Lord said unto Abram in verse 14, after Lot was separated from him, lifted up now thine eyes and look from the place where thou art, northward and southward and eastward and westward. For the land which thou seest to see will I give it, and to thee thy seed forever. Ito yung pangako ng Panginoon dito kay Abraham, na kung saan ka magmumove, nandoon ang Diyos. Kaya't mga kapatid, hindi garanti na kung wala kang pera, na kung ikaw ay Kristiyano at wala kang pera, hindi garanti na ikaw ay pinabayaan ng Diyos. Okay? Makita natin, even in the rocky place, the Lord is there for us. Kaya't dito si Abraham, ang maganda na nakita natin dito yung character ditong si Abraham. Dito sabi sa verse 16, and I will make thy seed as the dust of the earth. Okay? Nung sila ay nag-separate dito kay Lot, sabi ng Panginoon, I will bless your seed. Kagaya sa mga dust of the earth, so that if a man can number the dust of the earth, then shall thy seed also be numbered.
So makita natin dito na itong mga angkan ni Abraham, sabi ng Panginoon, ay dadami yan. Okay? So, kung makikita mo sa history, makikita mo yung pag-a-account nila ng kanilang mga angkan. Makita mo na 30,000, 40,000. Makita mo na fulfill ang sabi ng Panginoon. In dito sa verse 18, then Abraham removed his tent and came and dwelt in the plain of Mamre, which is Hebron, and built there an altar unto the Lord. Okay? Isang bagay din na ating makita dito, huwag ninyong pababayaan ang altar ng Panginoon. Okay? Sa ating kapanahunan ngayon, the church. Okay? Na huwag natin pababayaan ang church. Walang isang matagumpay na anak ng Diyos kung siya ay aalis sa simbahan. Okay? Nakakalungkot lang sa panahon ngayon na dito ay pinagbabawal nila ang church gathering. Pero salamat na lang na ang Panginoon ay gumawa din ng paraan at merong mga ganito na kahit hindi tayo magtitipon, but we can study the Word of God. So, mga kapatid, isang bagay na gusto ng Panginoon na ating pangalagaan ay yung ating pamumuhay bilang anak ng Diyos. Okay? I want to tell you that Sunday is for the Lord. Whatever happens, Sunday is for the Lord. Yan ay isiniparate ng Panginoon para sa Kanya. To remember His goodness. Alam nyo ba na as I read, nakikita ko sa mga Israelite, napakarami silang feast. Okay? Feast, ibig sabihin, to remember the goodness of the Lord sa kanilang mga buhay. Napakabuti ang Panginoon sa kanilang pagkukulang, sa kanilang kahinaan. Nakikita natin na tinulungan sila ng Panginoon, and they make feast to celebrate the goodness of God in their lives. So ganun po dapat ang Kristiyano. Okay? Kailangan na maglagay din tayo ng mga time para sa ating Panginoon, especially this Sunday. Okay? So, isang bagay na nakita ko dito kay Abraham, hindi niya pinapabayaan ang kanyang altar. Kung saan siya ay luluhod, kung saan siya ay hihingi ng kalakasan sa Panginoon, kung saan siya ay hihingi ng guidance ng Panginoon sa kanyang buhay. So makita natin dito na gumanda. Sabi pa nga dito, and he was rich. So, siya ay mayaman sa mga bagay-bagay, in cattle, in silver, and in gold. So, mga kapatid, ito ang bagay na dapat na gawin natin sa ating buhay. Ang choices sa ating buhay ay nasa sa atin. Okay? But the Lord presented yung mga bagay-bagay sa ating buhay. Okay? Pangalawa na ating makita dito ay in the life of Joshua. Dito, Joshua chapter 24. Sabi dito, Joshua chapter 24, I want you to see in your Bible, and Joshua gathered all the tribes of Israel to Shechem and called for the elders of Israel and for their heads and for their judges and for their officers, and they presented themselves before God. Okay? And Joshua said unto all the people, Thus saith the Lord, the God of Israel, Your fathers dwelt on the other side of the flood in the old time, even Terah, the father of Abraham, and the father of Nachor, and they served other gods. Kung makikita mo dito sa chapter na ito sinasalaysay ni Joshua kung ano ang buhay ni Abraham. Okay? Kung papaano kinuha ng Panginoon si Abraham at inilagay niya doon sa
lugar. In verse 3, and I took your father Abraham from the other side of the flood and led him throughout all the land of Canaan and multiplied his seed and gave him Isaac. Okay? Ito sinasalaysay ni Joshua sa mga tao, sa mga elders, sa mga leaders doon sa Israel. Sabi niya, ganito ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Kung makikita mo yung favor na ginawa ng Panginoon para sa atin. Okay? So, kung makikita mo yung John 3:16, kung paano tayo minahal ng Panginoon. Yung sabi doon na, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ito yung sinasabi din nito ni Joshua sa mga tao. Nasabi niya kung papaano nagbigay ng favor ng Panginoon sa atin. Binuksan niya ang ating isipan, binigyan ang pagpapala ang ating mga ninuno upang makita ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Isa lang yung kanyang mensahe. Gusto niyang i-remind kung gaano kabuti ang Panginoon sa kanilang buhay. At sabi dito sa verse 5, and I sent Moses unto Aaron, and I plagued Egypt according to that which I did among them, and afterward I brought you out. Okay? Ito sabi niya, binadala ko si Moses para tanggalin kayo doon sa slavery o yung pananakop ng mga yung sila slave doon sa Egypt para ilikas ng Panginoon. Ito yung sinasabi ni Joshua na kayo ay alipin doon sa Egypt. Pero pinadala ko si Moses. Okay? Kasi itong mga Israelite, sila ay humingi ng tulong sa Panginoon. At nagpadala ng Panginoon, pinadala ng itong si Moses upang sila ay ilikas. And in verse 6, and I brought your fathers out of Egypt. Okay? Tingnan mo nga naman kung gaano kabuti ang Panginoon para sa kanila. And the Egyptian pursued after your fathers with chariots and horsemen unto the Red Sea. Okay? Pero sila ay hinabol. And in verse 7, and when they cried unto the Lord, He put darkness between you and the Egyptians, and brought the sea upon them, and covered them, and your eyes have seen what I have done in Egypt, and ye dwelt in the wilderness a long season. So ito ay inire-remind ni Joshua kung ano ang ginawa ng Panginoon. Do itong mga pangyayari ay hindi first time na kanilang marinig. Kasi makita natin dito sa Biblia na itong mga Israelite ay binibigyan nila ng halaga itong Biblia. Meron lang talaga yung mga tao na kailangan na i-remind. Merong mga tao na nanghina. Merong mga tao na lumayo sa Panginoon. Pero dito ipinapakita ni Joshua kung paano gumagawa ng Panginoon para sa kanila. Okay? So napakaganda. Alam nyo ba na you go back to John 3:16 kung paano tayo minahal ng Panginoon. Napakapalad yung mga tao na nakakilala sa Panginoon. Okay? Because God has promised to them na ipinakita niya ang kanyang pagmamahal para sa atin. Kagaya nung dinidiscuss ditong si Joshua, paano ka minahal ng Panginoon. Okay? And in verse 8, sabi dito, and I brought you into the land of Amorites, which dwelt on the other side of Jordan, and they fought with you, and I gave them into your hand, and ye might possess their
land and destroy them from before you. So, makita natin dito, ang Panginoon ang nakipaglaban para sa kanila. Ibinigay na nga lang ng Panginoon. So, ito yung kamay ng Panginoon. Okay? Kaya kung iisipin mo sa isang Kristiyano, paano ka manghina? Paano mo pababayaan ang tungkulin mo bilang anak ng Diyos? Na dito, ipinakita ni Joshua kung gaano kabuti ang Panginoon. Kaya't mga kapatid, tayo, ibig sabihin lang ni Joshua na kayo ay dapat lumakas na. Ito yung ginawa ng Panginoon sa atin. Pero ano ang gagawin ninyo para sa ating Panginoon? Ito po yung mga dapat na katanungan sa atin. Napakabuti ang Panginoon para sa atin. So ano na ang pwede nating magawa sa ating Panginoon? And dito pa in verse 11, and you went over Jordan and came unto Jericho, and the men of Jericho fought against you, and the Amorites, and the Perizzites, and the Canaanites, and the Hittites, and the Girgashites, and Hivites, and Jebusites, and I delivered them into your hand. Makita mo na ito, ilang klaseng mga tao ang mga ito. Pero sabi ng Panginoon, I delivered them into your hand. Ibig sabihin, ang Panginoon ang nakipag-away para sa kanila. Kaya kung makikita mo ang favor ng Panginoon sa atin. Okay? Tayong mga anak ng Diyos, tayo ay dapat mapagpasalamat din sa kabutihan ng Panginoon sa atin. Kasi alam nyo ba kung titingnan mo ang buhay, kung wala ang Diyos, ano kayang klaseng buhay ang meron ka ngayon? Okay? Lalo na sa ngayong pandemic. Okay? This is the time to see the goodness of God. This is the time to hold on to God. This is the time to go back to the promises of God and continue to serve our God. Yan lang ang mensahe dito ni Joshua. Nasabi niya, gumising na kayo. Okay? Tignan nyo kung papaano gumawa ng Panginoon para sa inyo. At mag-jump tayo dito sa in verse 13. Sabi pa dito, and I have given you a land for which ye did not labor. Okay? Sabi dito, hindi ninyo binigyan ko kayo ng lupa na hindi ninyo pinaghirapan. And the cities which ye build not, and ye dwell in them, of the vineyards and oliveyards which ye planted not, do ye eat. Kaya kung makikita mo, yung mga pangyayari sa buhay ng isang Kristiyano, it is because of the favor of God. Kaya paano tayo hindi magpatuloy na manilbihan sa Diyos? Paano tayo manghihina when God is there for us? He has done so much for us para tayo ay maibsan natin o tayo ay makaluwag, tayo ay makaangat sa buhay. Okay? In verse 15, at sabi dito, and if it seems evil unto you to serve the Lord, choose this day whom you will serve. Okay? So, after na ipinakita ni Joshua ang kabutihan ng Diyos, sabi niya, mamili na kayo kung saan kayo manilbihan. Kung sa tingin ninyo, kung sa akala ninyo ay maganda na mamuhay para sa Diyos, mamuhay kayo para sa Diyos. It is time to pinpoint whom you serve. Okay? Yan po ang mangyari dito. Yan ang yan yung choices na ibinigay nitong si Joshua. Nasabi niya, mamili kayo kung sino ang inyong paninilbihan. At kung ang Diyos ang ating paninilbihan, we have to serve our God with our sincerity. With all the blessings na ibinigay sa atin. So, ito ang ating titingnan. If you serve God, you have to serve God with sincerity. Okay?
If you serve God, you serve Him fully, hindi half-hearted. Okay? Ito ang hinihingi nitong si Joshua. Nasabi niya, mamili kayo. You have to pinpoint what you are going to serve. Okay? Kung yung Diyos ng mga tao doon, sabi doon na on the other side of the flood, okay? Yung ang tinutukoy dito yung tatay ni Abraham na hindi siya nanilbihan sa Diyos. Okay? Yung mga ninuno nila na hindi nanilbihan sa Diyos. So, mga kapatid, this is the time to decide. Okay? When you decide to serve God, you have to serve God. You ask God to give you the strength to go on. Okay? Ang buhay ay hindi madali, lalo na sa panahon ngayon. Pero ang maganda sa buhay, kung nandoon ka sa Panginoon, ang Panginoon ay nandyan para sa iyo. Even in the time of COVID, nandoon ang Panginoon para sa atin. Okay? Ang nire-require lang ng Panginoon, you have to serve God with your heart. So makikita natin dito na we have to give importance sa salita ng Panginoon, sa ating pamumuhay. Okay? So, napakaganda dito na you have to mamimili ka. Okay? Alam nyo ba na ang Panginoon ay nagbibigay ng choices? Okay? If you want to serve God, you have to serve God. Pero paano ka hindi manilbihan sa Diyos? With all the favor, with all the goodness, okay, na hindi natin pinaghirapan, yung pamumuhay natin na nandoon ang pagpapala, nandoon ang favor ng Panginoon, nandoon ang kamay ng Panginoon para makita lang natin na ang ating Diyos ay makapangyarihan, ang ating Diyos ay totoo, ang ating Diyos ay buhay para sa atin. So ito ang sabi na ni Joshua sa kanila, mamili na kayo. Okay? Pero ang maganda, alam nyo ba, na sabi ni, maganda ang pinili ni Joshua. Sabi dito, but as for me and my house, we will serve the Lord. Basta ako at ang aking pamilya, kami ay maninilbihan sa Diyos. Napakaganda. Napakaganda na choice itong ginawa nitong si Joshua. Makita ko dito sa buhay ni Joshua, sila lang yung galing dito sa Egypt, sila lang ang nakatawid, sila ang nakaabot dito sa Promised Land. Silang dalawa, kalimutan ko yung isang kasama niya. No? Sila lang, pero lahat ay nangamatay sila. Because in the first place, ang Panginoon ay binigyan niya ng importansya sa kanyang buhay. Okay? So, ibig sabihin, sa pamumuhay natin, parating kasama natin ang Diyos. Kung meron kang gagawin mo sa Panginoon. In verse 16, sabi dito, and the people answered and said, God forbid that we should forsake the Lord to serve other gods. Napakaganda ang kanilang sagot. For God, verse 17, for the Lord our God, He it is that brought us up and our fathers out of the land of Egypt. So sabi na ni Joshua, kayo na ang magiging witness. Ang Panginoon na ang magiging witness ninyo. Okay? Ang Panginoon na ang nakatingin sa inyo. Ang Panginoon na ang bahala na sa inyo. Alam nyo, napakaganda po itong point na ito. Okay? Na, when you do something, God is my witness. Kaya kapag ikaw ay Kristiyano, hindi mo kailangan ang media sa pamumuhay mo. Okay? Panginoon ang inyong witness. Kaya kahit ano ang nangyayari sa buhay mo, you can serve God.
Okay? No, kahit man ikaw ay nag-iisa, kahit man ikaw ay nahihirapan, but God is your witness. And God promised that He will help you. He will lift you up. Dito ang sabi ni Joshua, ang kanyang punto dito ay, Panginoon ang magiging witness ninyo. At siya na ang titingin sa inyo. Kaya't mga kapatid, when you do something, you have to do it for God. For God is our witness. Siya yung nakatingin sa atin. Siya yung magbe-bless sa atin. When you give something, you give it to the Lord. When you give your tithes and your offering, you give it to the Lord, not to the men. Okay? Kasi God will reward you. And it is God's promise that when you give your tithes and your offering, He will bless you. Unless you give it to the people. Unless you give it para pakitang tao lang. Okay? Kaya't dito, ang ating pamumuhay bilang anak ng Diyos, ang ating Diyos ay buhay, ang ating Diyos ay makapangyarihan. He can see everything. No? Kahit saan ka, nakikita ka ng Panginoon. Wherever you go, whatever you will do, God is there for you. Yan ang sabi ni Joshua, na He is your witness. Okay? Kaya't when we serve God with our heart. Kaya alam nyo, makikita mo na itong mga tao ng Diyos dito sa New Testament, kahit ano ang nangyayari sa kanila, they will serve their God faithfully. Okay? Itong sila, Pedro, sila ay pinaghuhuli because they are preaching the word of God. They are preaching the gospel. Pero hindi sila huminto because their God is more powerful sa anumang Diyos. Okay? So makikita natin dito mga kapatid na sa mga bagay-bagay sa buhay, God is our witness. No? Siya yung nakatingin sa atin. Kaya kung meron kang ginagawa, you have to dedicate for God because God is there and God will reward us of what we are doing. No? So napakaganda itong sabi ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Okay? So makikita natin dito na wala tayong maitatago sa ating Panginoon. Ang Panginoon ay nakatingin sa atin. So when you do something, kapag mag-serve ka sa Panginoon, kahit ikaw ang mag-isa ka lang, kahit wala kang appreciation, kahit wala kang backup, kahit wala kang support, you have to go because God is a powerful that He will support you enough. And He will dare to bless you. God is there to protect you.